Twitter account. Magandang umaga po. Ayusin ko lang po yung Twitter account ko. Ano bang problema? Covered. Magandang umaga po sa lahat. No? What we will do today is for us to analyze yung isang bagay na kung sabi pa ng Ilocano, Jack Maawatan. So, naimbag nga bigat kada kayo amin. So, mga kabalen, mayap abak, mga Bicolano, Maraynaga, kung saan ang galing ang aming partido ng Bunyog Pagkakaisa. Sa mga Ilonggo, maayong aga. Sa mga Cebuano, maayong buntag. Sa mga Bohol, taga Bohol at taga Talibon, kung saan nanggaling ang aking asawa at kung saan nanggaling ang presidente ng Pilipinas na si Carlos P. Garcia ay maadyong buntag kaninjong tanan. Ninja ra mo patay ninjo. sabi ng Boholano. Pagkatapos, ang sa mga punta tayo sa mga waray area, maupay nga aga sa inyo tanan. Ano man ang aton problema, basta maupay lang ang kabuhi. Tapos sa mga Surigao nun, Maradyaw nga aga sa mga kausog sa Basilan, Tawi-Tawi Sulo, Marayaw Maynat sa sa mga kamag-anak ko diyan sa Pangasinan, Masanto siya Kabuasan sa mga taga Northern Mindanao sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, sa Agusan, sa Surigao, maayong buntag kaninyong tanan. Dan sa Barm area, malapit na po ang gising na kayo, maghanda na kayo sa Ramadan mga kapatid ko, mga Maranao, Maguindanao at mga Tausog. So, mapita sa inyo langon. Tapos, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, sa mga iba pa, mga taga Davao City, alam ko mahal na mahal na niyo si Digong Duterte. At pero wala tayong magagawa. Kahit kapatid dati na mahal natin, kapag tawag ng katarungan. Katarungan ay katarungan. Iba naman po yung tinatawag na pagiging pagmamahal sa isang tao. Yung pagmamahal sa isang tao, hindi nawawala yan kahit napaparusahan yung tao. Parang kagaya ng isang ina na makikita yung anak niya na pinaparusahan, kinukulong. Masakit. Masakit, but there is no other way. Kailangan yung nagawa na kasalanan sa ibang tao ay dapat may katumbas na kaparusahan. Yan po. So, sa ngayon, pinag-usapan natin ngayon si Presidente Digong Duterte na kung saan ay hindi naman siguro nakalingid sa inyo na kinasuhan po siya sa International Criminal Court at nag-progress na, tumakbo na yung kaso. Umpisa sa tinatawag na preliminary examination na kung titingnan kung talaga bang dapat kasuhan o hindi. Ang isa sa mga bagay na dapat titingnan ng International Criminal Court kung pasok ba sa apat na krimen na nasa otoridad nila. Ano ba yung apat na krimen? Genocide, war aggression. Ibig sabihin ng war aggression kagaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine, paglulusob. Tapos, crime against humanity. Tapos, war crimes. Ibig sabihin ng war crimes, nakipaggera kayo, sumuko na yung kalaban ninyo, pinatay mo pa. Yan po, paparusahan ka dyan. Apat lang po na krimen. Pasok ba yung nangyari? At ang nangyari naman, alam naman natin na maraming namatay.
sa war on drugs. Tapos, mayroon pang depensa si Digong Duterte na nanlaban daw yon. Pero malamang po yung nanlaban ay matatalo sa depensa niya. Matatalo siya dyan. Kasi napakamaraming ebidensya po ang magpapatunay na hindi nanlaban. Talagang pinatay ang mga tao. Hindi niyo pwedeng gamitin depensa yung dahil lumalaban kami sa droga. Sapagkat po, natatanggap naman na ang the only solution ay hindi patayin ang tao. Kahit na nakagawa ng krimen ang tao, hindi mo pwedeng patayin. Sa batas ng Pilipinas, sa batas ng mundo, ay hindi pwedeng patayin maliban lang sa ilang bansa na mayroong death penalty. Pero kung international, wala pong death penalty. Kaya hindi pwedeng patayin ang sinumang taong nakagawa ng krimen. So hindi po katarungan para sasabihin mo, ang sila po ng rape sa mga mga adik. Sa totoong kwento po, wala po tayong ebidensya na yung mga adik ang nang-rape, ang nagpumatay o ano. Kasi marami din pong pumapatay, marami din nang-rape na hindi naman adik. Na simpleng kamanyakan lang. Di ba? So, tatanggapin na lang natin yan. Ako'y taga Mindanao rin. Ako'y buboto kay Digong nung tumakbo siya ng pagka-presidente. Pero hindi po sapat yan para sabihin ko na hayaan, mahal na kasi natin si Digong. Hayaan na lang natin, huwag na lang ikulong. Parang ganun po. Ngayon, sasabihin ng iba, depensa niya, mga pulis naman yung pumatay. Wala naman si Digong dyan partisipasyon pumatay. Ito naman ang sagot dyan. Sa batas po kasi ng crime against humanity, ang laging pinaparusahan dyan ay yung mga leader. Yung mga leader at yung mga pumapatay ay hindi na tinitingnan ng International Criminal Court. Ang elemento po ng krimen para maparusahan ka, specific tayo, ang kinaso po laban kay Pangulong Digong ay crime against humanity by means of murder. Murders, may S, dami. Sa report ng Office of the Prosecutor sa pinirmahan na kalatas ni Fatou Bensouda nung sinumite niya sa pre-trial chamber at hingi niya yung otorisasyon ng pre-trial chamber na magsasagawa sila ng investigasyon, nakalagay po ron hanggang 30,000 po ang pinatay sa panahon ni Duterte. Alam ko maraming nagmamahal kay Biko. Pero maraming akong kamag-anak nagmamahal kay Biko. Pero hindi po yun, sabi ko nga sa kanila, hindi po yun sapat na dahilan. Dahil mahal niyo siya, ay hahayaan na lamang siya sa mga, kung walang kaparusahan, sa mga namatay. Yes, andun ako, katotohanan yan, na walang mga adik nung panahon na siyang presidente. Tanong, yung katotohanan na maganda ang panahon natin, walang mga adik, walang nagnanakaw. Sa totoo na, halos zero ang pagnanakaw. Wala kang marinig na nagnanakaw. Halos zero din ang kidnapping maliban lang sa kidnapping ng pulis. Wala rin ng hold up. Katotohanan yan. Wala rin mga snatcher. Wala rin riding in tandem maliban lang sa mga pulis na riding in tandem. So nakita ninyo. Pero sapat ba yan? Yung binigay na kagalingan, sapat ba yan para sabihin natin na hindi na siya paparusahan? Pwede mong yun ang mga argumento mo, si Hitler marami din pinatay. Si Hitler, paano pa siya paparusahan? Namatay na siya. Hindi na siya nakita. Pero ang lahat ng mga tauhan ni Hitler, ng mga generals, binitay. Ang mga Hapon, noong panahon na yung naggera, yung kalupitan ni Yamashita, ilang general ng Hapon ang binitay dyan sa Muntinlupa, sa Bilibid. Binitay sila panahon na yun. Kasi nung natalo ang Hapon,
hinuli yung mga nahuli ay doon po nilitis. May trial kahit paano. So, iyan po sinasabi ko. So, ngayon, ang pag-usapan natin ay huwag tayo lumalim dyan. Ang sa akin lamang is, let us be fair to each other na kahit kapatid mo kung nagkasala ay you have to follow that it is in the order, the only way for us to live in clean conscience, for us to be at peace with God, to be at peace with the society, to keep our integrity, and to stay in good stead. The only way is surrender yourself kahit ikaw may kasalanan. The best way a man can do is to surrender if that man knows that he committed the crime. Duterte knows that he violated the crime against humanity. Ang sa crime against humanity, basta marami, hindi na kailangan may patunayan pa na marami ang libo-libo pinatay. To kill 4 persons or 10 persons is sufficient to constitute the element of murders and massive killing and the act of killing only civilians. Kasi yan ang mga binabanggit ko, yan ang elemento. Attack, massive attack, widespread attack, and the attack was directed against civilian populace. Kasi kung hindi civilian, magiging ang class nun is rebellion or whatever. Kaya hindi sakop ng International Criminal Court yun. At saka panghuli, pang last na elemento ay it is a policy. At yung nagmamando ng pulisiya o ng batas, paano gagawin, ay siyang paparusahan. Hindi siyang pumapatay. So ngayon, ang tanong, napatunayan ba? Ito na, usapang prangka-prangka tayo, get real. Napatunayan ba na maraming namatay? Sa tingin nyo ba, dadalhin pa ba yung lahat ng mga nanay, mga testigo, mga asawa, anak na mga namatay, dadalhin pa ba dun sa Netherlands para patunayan na may namatay? The answer is, no need, no more necessary. Bakit po? Inamin na kasi ng PNP na 5,000 plus lang daw namatay. Hindi daw 90. Well, it's okay. Sabihin natin 5,000 plus na namatay. So, ganun. Ngayon, meron pa itong lumalabas na istorya. Very credible ang taong ito, si Arturo Las Cañas, na tinuturo na si Sara Duterte ang queen, ang nagpasimula ng tukhang sa kanyang ideya. May nagsasabi rin siya na pati si Bongo na tumatakbo senador ngayon ay kasama rin. At siya pa mismo nagmamando kung sino papatayin. At may sarili din siyang pinapatay para sa kanya. At ang nagsalita niya, yung taong inutusan niya pumatay, walang iba kundi si Arturo Las Cañas. So insofar as I am concerned, maniwala kayo. Mahal natin si Digong, pero but then is crimes with S were committed. Kaya nga sabi ko, kahit kapatid mo, you have to surrender your brother or your sister who committed the crime. If only to be at peace with God, to be at peace with your conscience. And that's the best character a man or a woman can have and can show to the public. Kaya tayo hindi umuunlad kasi magaling tayo sumigaw, o ganito, dapat ganito, huwag kayo magnakaw. Pero kung ikaw naman nakanakaw, tago-tago ka. Tahimik-tahimik ka. O, best example ko dyan si Madam Attorney Jinky Jirvix Luistro. Beatrix. Siya po tira ng tira kay Sara Duterte. May mga merigrispiatos pa. Dami. 125 million ang hinahabol plus yung sa 400 plus million sa 2023 na 500 million na confidential fund at plus mga 100
almost 100 million sa 150 million na confidential fund sa Department of Education. But then, kung ikumpara mo sa mga pinamimigay ni Beatrix Luistro sa ayuda, AX, AKAP, at saka 100 million na flood control projects. Wala yon yung pagnanakaw ninyo mga congressman. Ay mas malaki na dihamak kung ikumpara mo lamang doon sa tinatag na 125 million. But then, I can forgive you. Kasi pagnanakaw ay pagnanakaw. Magnakaw ko ng piso, magnanakaw ka pa rin. Pero but yung sense of fairness, when will it come? Sabi nga ni Miriam. I remember my favorite senator, Miriam Santiago. She once said, "O Diyos ko, bigyan mo pa ako ng isa pang buhay. At kung isa pang buhay, imbestigahan ko lahat ng mga ito. Kayo ba, na magdi-judge kayo kay Corona? Si Corona trial yun. Sabi ninyo, siya may kasalanan kasi ang salin niya hindi naligay sa salin niya mga kayamanan na nakikita sa bangko. My goodness! Kayo, artista kayo. Wala pang binanggit ang pangalan pero tinutukoy na. Artista kayo. Alam nyo naman, akala nyo hindi ko alam ginagawa ninyo. Pagdating ng December 31, bago mag-December 31, withdrawin nyo lahat ng pera sa bangko nyo para lalabas ang bangko nyo ay zero. Tapos, pagtapos na ibalik nyo, deposito nyo kagad. Ibig sabihin, the situation has been staying the same. Yung humahatol ay mas kurap pa o kurap kaysa hinahatulan. Ang dami kayong judge diyan na tumatanggap. Yung naghahatol judge. Hatulan niya, ikulong yung tao, pero yung judge mismo ay dapat ding hatulan. Dami yan sa ating bansa. But then, is it a reason for us to say na hindi na natin paparusahan ng isang tao? We have to go on. We have to move on. The best way that we can do is, kung may ebidensya, huli ka. Tuloy ang trial. Problema nito, marami daw silang ebidensya kay Sara. Well, kung ako naman kay Sara, face the music and face and defend yourself. Because I know, kung ako lang naging abogado pa rin ngayon, pag ako ang abogado mo, babayaran mo lang ako na siguro 100 million, ay, may papanalo ko kaso mo. Ganun ang kasimple. Pero but I will not do that in the name of conscience. He or she who has sinned must pay for the sins. Ganun lang kasimple yan. Alam mo, sa totoo lang, sa tagal-tagal ko nang abogado, ang style po kasi in depensa ng kahit sinong abogado. Nakahawak man siyang kliyente na alam niyang guilty. But then, ang laging standard operating procedure ng mga abogado ay ganito. Basta ganito lang gagawin natin. Ha? Alam ko, inamin mo sa akin, ikaw pumatay. Ganito na lang gagawin natin. Let us leave that to the prosecution sa mga kumakaso, paano nila patunay na ikaw pumatay. Then comes the problem. Lagi pong panalo, more than 60% panalo pong akusado sa sistema ng katarungan sa atin. Kaya gusto ko, ang sistema ng katarungan natin ay dapat mga jury, mga tao na magdidesisyon. Kasi yung sistema ng katarungan natin sa ngayon, kahit sabihin mo na hindi tumatanggap ng pera ang judge, mali pa rin, mali. Diba? Kabunyog John Kabinbin. Ito po. Bakit mali? Ganito lang po kasimple. Actual case. Example, actual case. Hindi ko lang babanggitin kung anong kaso. May isang babae at lalaki na nagsama bago magpanahon ng hapon. Tapos, nagkaroon ng property, nakabili, pero sa pangalan ng babae, ipinangalan ang dalawang property. Tapos, nangyari, 10 taon sila nagsama. Nagkaanak sila 6. Actual case ito, kinikwento ko sa inyo, Supreme Court decided case ito.
Nagkaanak sila, 6. Nakakita ng ibang babae si lalaki. Iniwan si asawa niya. Humaling sa iba. Sumakabilang bahay. Hindi sumakabilang buhay. Kabilang bahay. So ito na ngayon. Dahil hiniwalay na siya. Ang babae naman ngayon, ang ginawa ni babae, pinagbebenta ang property na iniwan. Pero ang katotohanan ay pera ng lalaki yun. Kaya lang, kahit pera pa ng lalaki yun, ikaw ang nang iwan. Kung ako din kapatid kahit kapatid ako ng lalaki na yun, mumurahin ko siya. May mga anak ka dyan, bakit ka pumatol sa iba? Kasi ang katwiran ko po, Ma'am Remedios Morihon, ang katwiran ko po bilang isang lalaki, para na rin po akong isang pari. Ang pari, meron sila tinatawag na vow of celibacy. Huwag mag-asawa. Pero sa akin naman, dahil may asawa na ako, meron na rin ako vow of celibacy sa ibang babae. I have been tested so many times. Hindi po ako nagtaksil. Yan, I'm proud of it. To the point, June Kabinbin, Ma'am Remy Burihon, magtagal na tayo magkakilala. Pero hindi mo alam siguro may nangyari sa akin. May isang babae na, hindi ako nagmamayabang, kalbo lang ako, pero super in love sa akin. At panay chat ng chat sa akin. Hindi ko po sinagot yun. Kasi pag oras na sumagot ako, baka mahumaling ako. May tsura. Maganda babae. Mahirap yung yung lalaki na kikinig sa akin. Kahit na mayroon pa paparamdam sa inyo na babae, hanggang kaibigan, mas mahirap, mas maganda pa na isang pagkakilala, iwasan mo na kagad. Kasi po, ang katotohanan ng buhay, ang tukso ay hindi mo kayang labanan. Kaya ang tukso ay iniiwasan. Huwag mong subukan. Ako, ganun ang style ko. And I always believe that the best thing that a man can have is to be loyal to his partner. And the same is true with every woman na nakikinig sa akin ngayon. The best achievement in life is for you to keep your man kahit ano pa mangyari. Although exempt ka na, kung byuda ka na, ang lalaki, although exempt ka na, byudo ka na, well, you are a better man or a better woman if despite the fact that your spouse is already deceased, you still keep that faith, that love and promise that you cherished together when you were still young until you founded a family and established a good family. Yan lang ang aking masasabi. So, kaya dito tayo ngayon, kay Duterte, kaya dapat ganun ginagawa niya. Ito sinasabi ko dahil po nalulungkot ako. Nalulungkot ako. Parang baliwala na po yung presyo ng buhay ng tao na namatay. Yes, we should love Duterte for what he did. Kaya lang, what he did is not enough. Parang kumakanta ka lang just once. I did my best, but my best wasn't good enough. Yan po. Let us accept the fact. In me, I did my best. I fought corruption in every time that I can see one. But I fell from grace. Just because of that fight against corruption, the person I charged before the ombudsman were claiming that they were innocent. And it is a sad thing that my mistake was before I filed the case before the ombudsman, I published it on my Facebook. So my punishment was just because I posted it on Facebook. Andiyan na tayo. Okay na lang yan sa akin. And yet, I'm happy, more than happy, having been educated in, I dare say, in the best
law school in the country, which is pamantasan ng lungsod na Maynila College of Law. Having been schooled on free tuition, being paid by the residents or citizens of Manila. Kaya lahat yan, lahat tayo po may kani-kanyang weakness. If we fail, accept it and then try another. Kung hindi man dyan sa ganong endeavor, lumipat ka sa iba. Kaya that's the reason kung bakit, para mabawi ko ang aking karangalan, I decided to go on vlogging. At least makakatulong ako sa tao na makapag-iisip. Malay mo, magbabago ang ating bansa sa pamamagitan ng aking pagbibigay ng edukasyon. Do not follow me, but hear what I say and maybe judge whether what I see is logical or not. It is up to you to consider. I will not compel you to believe in me. I am now 60 years old, but I'm proud to say that I am young looking just because of, mamaya na, may stem cell ako ininom. Yeah, kung tulungan niyo ako mabuhay, you buy my stem cell. So anyway, ito na ngayon. Hindi natin maitatanggi, napaka-popular ni Digong. Si Sara napaka-popular. I dare to see some Metro Manila, kahit sa Metro Manila, hindi siya lumalayo sa 50%. Sila. Kasi bakit? Hindi mo maitatanggi. Maraming nagkagusto sa kanila because of the fact that it was only during his time na nakaranas tayo na walang mga adik-adik sa gilid. It was only during his time na walang nang akyat ng bahay. It was only during his time na wala kang nakikita na siga pa sa pulis. It was only during this time na maraming pulis na umiikot sa kalsada. Sa ngayon, pardon me, when I say, bihira ka lang makakita na umiikot na patrol car. Malimit na makita ko ng patrol car sa gabi na tumatabi. Umiilaw-ilaw lang ang kanilang siren. O hindi na nga umiingay sirens, umikot-ikot lang ang ilaw. The truth of the matter is, natutulog lang mga pulis doon. Siyempre, tao din yan. Yan po sa ngayon. But during the time of Duterte, sana kung hindi lang siya pumatay, he could be the best president ever. Ang problema lang, pumatay. Alam mo, kung ako naging presidente, I will copy to Kang. I will copy. Pero walang patayan. Huli lang. Hulihin ng lahat. And that was what Singapore did sa kanilang mga drug addicts. Hinuli lahat. At saka meron silang compulsory na drug rehabilitation program. At siyempre, dinagdagan pa ng character development program ng bansang Singapore para sa lahat ng tao, starting them in young, kahit maliit. At unang-unang ginawa ni Lee Kuan Yew, dapat sundin natin yun. Hindi naman nasunod ni Duterte yun. Ang ginawa niya una, pinagbabawal niya ang magtayo ng Chinese school, Indian school, Malayan school. Kasi 3 tribo na doon sa Singapore. Mga Malay na galing Malaysia, mga Chinese na galing China, na mga Indians na galing India. And it was made that the only official language that can be used in schools and in offices was English, and until now, English. Kahit kita mo, ang universidad nila, one of the best in the world. It can compete even against Harvard and Stanford and Oxford. Ganun po ang nangyari. Sa atin sa Pilipinas, marami tayong eskwelahan magagaling. Pero dahil sa kulang lang rules on discipline, it is only up to the student kung paano gagaling siya o hindi. Nasa karakter na lang ng estudyante. Doon bawal magkaroon ng tinatawag na, sabi ko, magsalita sa pagdating sa school,
Binabawalan ka magsalita ng Chinese o Malay o Indian. If you are in school, you have to speak in the language of English. So, tingnan mo ngayon sila. After they started from nothing, number one in the world, ang taong pinakamay malaking income sa buong mundo ay mga Singaporean. Pinakamalaking sweldo sila kaysa kumpara sa Amerika, kumpara sa Russia, kumpara mo sa United Kingdom, kumpara mo sa Germany. Sila po ang pinakamataas na sweldo, ang average na sweldo nila. Wala pong tinatawag na minimum wage law doon. Everybody can give high salaries. Doon, hinahabol yung mga trabahante. Kasi na-train sila na magaling ugali nila. Dapat ganito din sa atin sa bansa. Kaya if I were to be lucky enough to be president of this country benighted by all kinds of corruption and murders, I will copy no other formula but the formula that was implemented by Lee Kuan Yew. And to be coupled for that is that formula for jury system of justice. Na kung saan ang mga tao ang magdesisyon sa bawat kaso, hindi yung judge. Ang papel na lang ng judge natin ay taga-referee na lang. So dito, nabasa ko sa dyaryo na dapat uuwi si Digong Duterte sa ngayon. Ang tanong, nabasa ko rin na punong-puno na ng mga pulis at police checkpoints doon sa Davao City. At nabasa ko rin na dito sa NAIA ay dami nang nakapwesto na mga pulis. Anong ibig sabihin yan? Pero sinabi nila, yung hilaw na pagkakwento na may warrant of arrest na ba ICC? Sabi na Malacanang wala. Sabi ni NBI Director, dating judge na si Jimmy Santiago, wala. Sabi naman ng pulis, wala. Pero bakit marami kayong pulis doon nakatambay sa Davao City? Dito sa airport, marami. Ano ibig sabihin yan? Ginagawa niyong loko-loko mga Pilipino or niloloko yung mga Pilipino. You must be careful. Kahit na gano'n may kasalanan si Digong Duterte, hindi niyo po maalis. I dare you say, pag may eleksyon sa ngayon, kahit na pagdating sa eleksyon, sigurado po ako 70%, more than 70% na botante taga Mindanao ay hindi iboboto ang lahat ng kandidato ni BBM. Yan, that I can assure you. Iba ang sentimiento ng mga taga Mindanao. Feeling kasi nila, inaapi sila. Kaya kumo taga Mindanao sila. Yan po. To tell you honestly. Nagiging usapin racial na eh. So ang rasa ng mga Bisaya doon, kahit yung mga Ilocano roon na naging Bisaya na rin salita ngayon. Mga Kapampangan doon, mga Bisaya na rin salita ngayon. Kaya si Pastor Kibuloy, di ba? Galing Lubao, Pampanga. Pero mga pamilya nila doon sa Davao, puro mga Bisaya na yung salita. Ang daming mga Ilocano doon, puro Bisaya na yung salita. Si Togadi, na pinag-upo ni Duterte sa kanyang kabinete, mga karamihan doon Ilocano, pero doon na tumira. Mga, kung ang salita ay Cebuano, Ilonggo. Kaya, ang feeling kasi naman sa Mindanao, feeling api sila. Ang yabang mga taga Maynila, ganoon po ang feeling. Although hindi naman katotohanan yan. But then the sentiment is the same. So, having said you the reality, kailangan very compassionate din ang pag-aresto. Do not go beyond what is expected. Just do what is sufficient. Kasi yung show of force, yan po ang malimit na temptasyon sa mga nakakaupo sa ating bansa. Feeling nila, kapag sila na nakaupo, gusto nilang titirisin yung lahat na naging kaaway. Which is a proof of lack of decency and lack of conscience and lack of good character. Asa ka makakita? Bakit hindi mag-prosper, magbilis-bilis yung tinatawag na impeachment?
nagsimula rin ang mali diyan sa mga congressmen din. Sana darating sila dito kasabay sila ni Sara. So I hope so that Duterte will keep his word. Sara will keep her word na uuwi sila ngayong araw from Hong Kong. Kasi kung hindi, ang sabihin ko na lang, ganito po yung grim scenario dyan. Kayo na mga nagmamahal kay Duterte, you pray that Duterte will go back. It doesn't matter. Your love for Duterte will not be changed if you see him being tried and face all the criminal cases against him. In the same manner that your love for Sara will not wane if Sara will face the impeachment trial. Ganun lang po kasimple yan. Kasi love is one thing, and for you to punish that person for you love just because of something or some crimes is another thing. But I do believe that if you are not personally involved, the crime that was committed by the person you love, the crime will never diminish the love you have for that person. Ganon po yung realidad. At hindi lang po sa Mindanao, nakikita ko rin sa Cebu ang lakas po. Napanood ko rin po pagdating sa Davao mismo. Asan ka? Ito, hindi naman ito fake news. Talagang totoo, napanood ko sa video na nagsasalita si Bibi para sa kanyang 12 kandidato. Pagsalita, yung mga tao nakaharap sa salita, Duterte, Duterte, Duterte. Yan po yung katotohanan. Ang problema dito, ang nag-divide sa unit team, dapat nagsama na sana mga Bisaya at mga Ilocano eh. Ang problema, yung waray na si Romualdez, yun ang gumiba sa samahan ng mga Bisaya at Ilocano. Kasi may ambition pala siya maging presidente. Hindi naman siya mapipigil ng kanyang pinsang buo na si BBM. So yan ang talagang andyan. Well, tayo naman na nasa gitna, matapos yung mga krimen na namamatay na yun, hindi na ako naging Duterte. Ang gusto ko ay paparusahan lahat ng pumatay. At lahat ang may utos na tungkol sa pulisiya na yan. At gusto ko parusahan din ng lahat na nagnakaw. This is true. Reality speaks. Si Duterte maraming pinatay. May mga pagnanakaw din na ginawa. Pag tinignan mo sa grupo naman ni Bongbong, mas marami ng di hamak bilyon-bilyon kung magnakaw. O tingnan nyo lang yan. O kinanam, sabi ng Ilocano. Jack maawatan. Kita mo, yung 19 billion na kinuha na sa PhilHealth, lumabas sa mga interpellation ng mga magagaling na justice natin na ninakaw. Kinuha nila yung pera na 90 billion, pinalabas nila na ipupundo daw nila sa mga tulay doon sa Panay, Negros, Guimaras highways, bridges. Yung pala, lumabas. Yung Panay, Negros, Guimaras na mga tulay ay may pundo na pala galing sa Korean Export-Import Bank. So, tinanong sila ni Justice Amy Lazaro Javier, why? Why did you get that fund from PhilHealth when in fact your justification that it shall be used for unprogrammed projects, actually, there was already that fund fully funded coming from the Korean Export-Import Bank for the projects included in the grouping called Panay, Negros, Guimaras, Bridges. Kita mo, evidence po niya na talagang magnanakaw din ang grupo ni BBM. Sino pa nagnakaw dyan? Pwede kong sabihin na si BBM kasi kagaya rin kay Duterte. Mga maraming pinatay. Sino pumatay? Si Duterte kasi siyang presidente. O sino nagnakaw? Si BBM kasi siyang presidente. So it is now a battle between the desire to punish the killer and on one hand, looking at the situation
the one who will judge and prosecute or charge the person you would like to be punished in the impeachment court ay mga magnanakaw rin. So, nalagay tayo sa balag ng alanganin. But then, if we will had to let it go, walang mangyayari sa buhay natin. We have to be daring. Kaya nga matapang ako kahit na alam ko marami ako nasagasaan. Marami na rin death threat ako tinatanggap. But then, those are not sufficient to stop me from talking. And if there is the best thing that I could give for my country, it's my talking. With a hope in mind that so many people would be educated. Yun lamang po paraan. So ngayon, sa tingin ko, which is also sa tingin nyo rin, the first thing that we should do for us to go to progress, go to peace, go to all whatever best in any country is for us to vote. Pagboto, ano naman? Kasi diyan lang nagsisimula ang buhay ng bansa. Sa boto. Kaya huwag mo sayangin ang boto mo. Kung ako tanawin mo, sino iboboto? Well, bahala kayo kung sino iboto nyo. Basta dalawa lamang ang pamantayan. Ito gusto ko i-diin sa inyong isipan. Dalawa lang po ang basihan ninyo sa pagpili. Una, katapatan. Anong sumahan ng katapatan? Titingnan mo yung kanyang ginawa nakaraan. Siya ba'y nakasuhan? Kagay Kabong Revilla, nakasuhan ng plunder. Tapos pinalabas niya, pinikipirma niya. Ikaw ba'y si Lito Lapid? Na dami ka nang ninakaw sa probinsya mo. Na dami ka ng mga mansion. Ikaw ba si Kabil Villar? Na yung tatay mo, dami nang ninakaw ng mga lupa. Ikaw ba si Alan Peter Cayetano na kaldero, nangako pa na magbibigay 10,000 na wala man. Dami mong niloko sa boto. Kung bakit kaldero? Yun, bumili ka ng milyon-milyon na kaldero para ilagay sa SEA Games. Hindi naman siyang kandidato. Huwag mo iboto yung kanyang sister, kanyang kapatid. Nagiging dynasty. Yung mga tolpo, huwag nyo na iboto. Andiyan na si Erwin . Kasi bakit? Wala silang katapatan. Tingnan mo, panahon ni Duterte, binibira pa ni Erwin at saka ni Ben Tulfo si Leni Robredo. Tinatawag pa na bobong tanga. Ang tumatawag si Leni Robredo, graduate sa UP College of Law. Graduate din sa UP sa ibang kurso. Abogada, nakapasa sa bar exam. Tatawagin lang isang undergraduate na hindi nga naka-graduate sa UE, si Erwin Tulfo na bubo, tanga. Ibubuto ba yan si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo na gano'n? Ito si Ben Tulfo naman Iyon lang sinasabi ko sa katapatan na aspeto pa lang. Yung mga in the past nila na sentensyan sa libel si Erwin Tulfo. May mga kasong libel din si Ben Tulfo. Tingnan nyo. May katapatan ba? Kung ako tanungin mo, the fact na kinasuhan ka ay that is something. Hindi ka nang sasalita laban sa kaso sa iyo. Tinatawag mo lang, that is hazards of profession. Well, you have to show proof na wala kang kasalanan dyan kahit nasintensyan ka. Kasi naniniwala naman tayo na hindi naman lahat ng sentensya ng korte ay perfecto. Pero may puwang ka pa rin para magpapatunay sa tao, mata ng bayan o mata ng Diyos na ikaw ay inosente. Kung magsasalita ka, ipakita mong ebidensya. Anong nangyari? Wala nang katapatan, wala pang kakayahan. May utak ba yan? Wala naman. Para mag-engineer Tulfo pa, magsasabi na kakasuhan, ikukulong daw ang designer, ikukulong ang kontraktor. Engineer ka ba? Ito naman si Ben Tulfo. Sinisisi si Jinggoy Estrada na hindi siya tinulungan sa 200 mga basurero na empleyado ng isang waste
company na umiikot sa bayan. Taga San Juan nata yun na bayan. Na sweldo ay 135 pesos lang. Sapat pa yung sweldo? Sa tingin ko sapat. Bakit? Isang oras lang naman ang ikot nila. Pwede pa sila magtrabaho sa ibang trabaho pagtapos na mag-ikot. Para kumuha ng basura. Ang problema kasi sa iyo, Bentol po, kino-compute mo, ina-assume mo na yung trabaho ng isang tao, isang oras lang. Kung ikaw nga bala kaya magsisweldo sa tao. Kung ang trabaho ay natapos isang oras lang, why the heck sweldo mo siya sa 8 oras? Hindi isara mo na lang kumpanya mo kung ganun. Let us be fair. Ang trabaho natin, isipin natin nagtatrabaho tayo, sapat ba yung ginawa ko para sa sweldo tinanggap ko? Let us be fair. So, ngayon, ang isa ko iniisip ko, na sana hindi gagawin ni Digong, harapin nila ni Digong na sa kanya Sara, yung kanilang mga kaso. With more reason na mapamahal sila ng kanilang mga fans o nag-idolo sa kanila. Kung manalo pa sila, kagaya si Sara, kung mananalo siya sa impeachment court, with more reason, mamahalin siya. Eh nakita ko naman, hindi man siya nagsasalita laban sa impeachment. Although nagsampa siya ng kaso na petition sa Supreme Court. Pero nakikita ko pa rin sinseridad niya na haharapin niya ang kaso. Kasi sinasabi ni Chis Escudero, magsimula sa July 30. So, antay niya July 30. Kaya sabi ni Chis Escudero, ano ba kayo? Yung mga prosecutor na ito, mga congressmen, kulang na lang sabihin niyo, mga corrupt kayo. Ano sinasabi ni Chis Escudero? Eh di ba may nagsinampa na nung December 2 pa lang may nagsampa na ng impeachment. Pwede nyo rin gamitin yun. Kasi yung sinabit nyo sa amin sa fourth impeachment ay pareho din ang laman. Mas marami pang ang laman yun na akusasyon yung sa first impeachment. Yung pinirmahan, inendorso ni Congressman Percival Sendanya. Tapos December 4, nagsampa naman, Makabayan Black naman ang nag-endorso. Ba't hindi yung ginamit yun? Sabi ni Chis Escudero. Which is true naman. Tapos December 19, grupo naman ni Congressman Gabriel Bordado ng Naga City. Pinirmahan nila. Eh hindi rin ginamit. Lumakad ang panahon. Kung talagang totoo ang pinaglalaban yung mga congressmen, dapat doon pa lang gumalaw na kayo. Kasi ang laman ng mga akusasyon sa 3 impeachment court ay sakop na ang lahat ng laman na nilagay ninyo sa 4th impeachment complaint. So, ibig sabihin, wala po kayong sinseridad. Hindi bukal sa loob nyo magsampa ng kasong impeachment. Anong ginawa nyo? February 5, huling araw ng sesyon ng House of Representatives at saka Senate. Saka pumirma kayo, ang dami-dami nyo, 215. Yun pala, may binigay na 150 million. 25 million sa AKAP, 25 million sa AX, 100 million para sa flood control projects. Kaya, nakita natin, natunghayan natin, si Beatrix Luistro, namigay siya pa mismo namigay ng pera. Bawal yan, Miss Beatrix. I will file a case. Susulatin ko nga dito. I will file a case of disbarment against you. Ang kakaso ko sa iyo, alam mo bawal sa batas na yung congressman ang magpapatupad ng batas. Tagagawa kayo ng batas. Gumawa kayo ng batas na AX na mamigay ng pera. Pero bakit ikaw namigay? Dapat DSWD. Yan po. Marami sa ating mga politiko dito magagaling. Magagaling sa salita, matatalino. Pero pagdating sa karakter, sa honesty, tumba. Sa pagiging swapang, tumba. Ganun po ang meron sa atin. I hope so. Ang last point ko na dito sa discussion ko ito, na hindi manghingi, hindi mag-apply ng asylum si Digong Duterte sa China. Kasi ang Hong Kong
ay sakop ng China. Pwede siya mag-apply doon sa embassy ng China, doon sa Hong Kong, ng asylum. Ano ba ang asylum? Susulat siya, petition siya, hingi niya sa China na ako po ay biktima ng persecution sa Pilipinas. Dahil ako'y maka-China, ay gusto nila akong bibitayin. Kaya humihingi ako ng tulong sa China na patirahin ako sa China. At hindi ako ibibigay sa ICC na maniobra na Manila. O, ganun gagawin niya. Simple lang yun. At sigurado ako, aprobahan ng China yun. Ngayon, ang tanong, safe ba siya sa China? Sagot, safe. Bakit po? Basta bigyan siyang asylum, safe. O, mas maganda pang medical facilities doon kaysa dito sa Pilipinas. May pera pa naman siya. Marami siyang ninakaw na pera. Safe siya doon. Bakit? Unang-una, ang China ay hindi kasapi ng ICC. So, hindi pwede mapasunod ng ICC ang China para arestuhin si Duterte. Ang Hong Kong ay hindi rin sakop ng ICC. Pero if I were Duterte, I would return to my country, come what may, para ipakita ko sa mamamayan ang halimbawa kung paano magiging mapagmahal sa bayan kahit na tawagin ka pang kriminal. Ganun lang ako kasimple. And magtatawag na lang ako sa aking mga nanonood sa akin kahit madaling araw na. Kahit magising pa ako ngayon kasi may hanap buhay pa ako ginagawa. May ginagawa pa ako. Nagsimingit ko lang tapos babalik mo sa gagawin ko. Si Cristito Dayaday Katunaw. Good morning, Engineer Toto Kausing. Philger Vlogs. Good evening, Kabunyog Toto. Bambam Amper. Masayang maayong buntag. Dok, musta kanya kaya? Kana, sayang gikumpanya takad namo sa amo sa Bohol. Di bali. Okay lang yan. Sa susunod, tatakbo ang presidente. Kalabanin ko si Sara at saka si Rafi Tulfo. Tapos si Chico Mendez, he is not coming back. The chicken runs. Well, yan ang impression ng marami. Surprised, Patere. Opinion ko, uwi siya. Ang tingin ko noon, uwi siya. Kasi mas, sinabi niya na harapin niya. Sa tingin ko naman ay, dyan alam mo, sa 10 sinabi ni Duterte, 10 rin ang kasinungalingan. Pero this time, baka maniwala ako sa sinabi niya, baka totoo, na harapin daw niya. Kung arestuin siya, harapin niya. Tapos, Pilger Vlogs, Bimbam, Maayong Buntag, Art Miniature, Marhay na Aga, po dyan, Dr. Engineer Toto. Itong topic gusto ko malaman kasi marami na nagbabalita o nagbablog na mayroon na raw arestuaran kay Digong. Hanggang ngayon, kung ako tanungin mo, yung Manila Times lamang sa lahat ng diaryo ang nagbalita na handa na daw huliin ang mga pulis si Duterte. Pwede mangyari kasi mataas ang reputasyon sa akin ng Manila Times. Ilang beses yan, maraming sikreto sila na nakakalam. Grabe yung scoop niya. Bilib ako sa scooper ng Manila Times. Lalo pa dyan si Jomar Canlas. Jomar! Canlas! Galing mo. Si Pilger Vlogs, mga kabunyog, good morning. Si Emily Capistrano, good day, Dr. Engineer Kausing, stay safe. God bless you and your family. God bless the Philippines. Surprise Patere. Uwi siya dito sa madaling panahon kasi di ba binudol si Jinping ni Digong. Si Digong galit galit si Xi Jinping. Napalagay hindi bibigyan ng asylum. Ano bang nabudol ni Digong kay Xi Jinping? Mukhang wala akong alam. Hindi ko monitor. Ano bang issue yun? Anyway, Romeo Banyares. Good morning po, Atty. Katoto. Romel Garcia. Magandang umaga po, Dr. Toto Bunyog. Desmond Laksamana. God bless Pilipinas. Ingat po kayo. Di ba? Sabi ni D. Dahil sa issue na arestuaran, nakalimutan na ang tao ang issue kay J. Ruiz. Yun nga, Di sa sunod, balikan natin si J. Ruiz.
John Kabinbin, Mayad nga aga, Dr. Toto, ang lahat na klase na ginawa o kasalanan ay may katapusan. Dapat yan. Jupiter Pluto, marahay na aga po dyan. Salvador Espinosilya, kung hindi mapaparusahan, magiging bantayog na ng katwiran sa mga kasunod pang mga leader na gumawa. Dapat hindi na siya pamarisan na sunod ng mga leader. Dapat ipakita niyang halimbawa na harapin niya kung ano ang kanyang nagawa. Remedios Morihon ay, Madam Remy, kamusta ka na dyan sa Pampanga? Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California. Lucille Leo Gones, kahit ikulong nila si Pierre de, we stand for him. Ganon dapat. You have to campaign for him to be tried. Pero hindi naman nawawala yung pagmamahal ninyo kay Digong kahit na nakakulong siya. D, only during his time na may curfew. Dada, wala kang choice kaya mag-Duterte, hahaha. Hindi, alam mo, pangit pakinggan yan magsabi ka, BBM ka, Duterte ka. Wala. You don't recognize that. Kasi kung ganun ang isip niyo po, dada, magiging loyalista kayo. At kung magiging loyalista kayo, kahit nakagawa na ng kasalanan ng iyong idolo, ay hindi ka na makakawala sa kanya. I-depensa mo pa, which is mali. Kaya po, ang napakalaking dahilan, kaya bumagbagsak ang ating bansa, ay yung mga loyalista. Lucille, Leo Gunis, Sir, dami ng siraulo na sa lugar namin dahil sa droga. Panahon, PRD, tahimik po at isa sa pamangking ko ang save, watching from Turkey po, 11:30, midnight here. Okay. Midnight na plus sa Turkey. So, White, Ouroboros. Si BBM ayaw ng tukhang kasi alam niya, feeling ng pagiging addict, baka matukang siya. D, si BBM pinalaya na ang politiko na may kaso sa sa droga. Sino kayang pinalaya na may kaso sa droga? Hindi natin malalaman kung talaga may kaso sa droga o hindi, pero may naisip ako sa sinasabi mo. Di, maganda talaga sa Singapore kasi maliliit lang 'yon. Tapos pwede pa 100% ang ownership ng foreign businessmen. Maganda. Mukhang nakapag-isip ako, mag-Singapore lang ako. White Ouroboros, 10 a.m. daw, uwi sa naiyak yung arrival. Let us see. Palakpakan natin si BBM, si PRRD pag dumating siya. Ang tanong, bakit si Bato hindi hinuli? Ay wala naman. Ibig sabihin, walang arrest warrant. Di ba? Si Bato, ang alam ko si Bato pumunta rin sa Hong Kong pati si Bongo So, darating siguro sila. Sabi ni White Ouroboros, Magugi, Beck Bernabe. Oy, Beck, Rebecca, kamusta ka na? So, Cebu, Duterte sila din. At sa to naniwala ko, sa lahat ng sa Cebu, sa lahat ng Bisaya, no? Except Iloilo kasi ang Iloilo mukhang iba yung mag-isip ng Ilonggo Mga sa Panay, panahon ni Leni tumatakbo, dalawa lang ang rehiyon na kung saan nanalo si Leni Robredo. Sa rehiyon ng mga Bicolandia at sa rehiyon ng mga Ilonggo. So, hindi ko alam kung anong meron sa mga Ilonggo na meron sa Bicolano o meron sa Bicolano na meron sa Ilonggo na bakit si Leni ay nanalo sa dalawang region. Yan, sa papel lang, sa papel. Kasi naniwala naman ako, kung sa totoong panalo si Leni Robredo sa pangkalahatan. Kasi nga, sabi nga ni Attorney Harold Respicio, nakakonek sa internet. Sigurado ako, nakakonek sa internet yung mga BCMs natin. Kaya, retoke. Akala ko mga mukha lang ni retoke. Pati mga BCM machines, niretoke nila. Na utusan, gagawin ng scripts. Kasi ang scripts, yan po yung isusulat mo. Uutusan ang computer paano gumalaw. Utusan mo ngayon. Lahat ng mga wala kang tatanggapin na resulta galing lang sa 192.168.0.2. Isang IP address lang. Kaya yan ang po dahilan. I-reject. Kaya yan ang instruction. Kaya susundin nyo ng script. Tapos narinig kong mamaya, sige, i-criticize ko ng bukas si hirap na hirap magpaliwanag si Erwin Garcia.
Eh, di ba ganon din si Duterte, gusto, ah, gusto tirisin. Ganon din, wala naman akong sinabi. Lahat nga eh. Alam mo, parang si Noynoy, tiniris din si Corona. Sino bang hindi nagtiris? Oh, si Cory lang naman hindi nagtiris kasi ang problema lang doon, yung mga tao ni Cory ang naniniris. Si Dadada, wag fanatic kahit kanino. Tama po yan, Dadada. White Ouroboros, kapag nakulong si Ipirarde, president na si Sara, magkakaroon ng sympathy votes, sigurado ako. So, Lucille Leo Gunis, Sir, ugali naming taga Mindanao, walang urungan po, kaya garanti ko po sa inyo, uwi si Digong. Tama po yan. Kahit Leyte, maka Duterte, Leyte ganun din. Siyempre, sa lahat ng mga pinakaunang pumunta sa Yolanda, sa Leyte, ay si Digong lang. Yan naman katotohanan. Hindi natin maitatanggi yun. Kaya Birada 808, sunod-sunuran, sana katabi kasi. Okay. Birada 808, billion-billion at nakautang pa ng trillion. Naku po. Totoo lang. Nalulungkot ako sa kwan. Nakikita ko po ng mukhang magkukulaps ang ekonomiya ng Pilipinas sa sobrang laki ng utang. 13.3 trillion na. That is despite the fact na kumuha pa sila ng pambayad para hindi umutang, kaya kinuha yung 90 billion sa PhilHealth para hindi umutang. Kinuha rin ng 117 billion, 190 billion na, tapos 117 billion mula sa PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation. Kasi tinabon, kasi kulang ang collection o kita ng buwis. Ay, kaya dahil doon, kung hindi sila kumuha nun, umutang sila, lumaki na lalaki ang utang. So para hindi sila utang, kumuha sila. Tapos ipinagmamayabang pa ng mga tao ni BBM. Kita mo, hanggang doon lang, hindi naka-utang na malaki. Wag mo nga kaming lukuhin. Kaya nga kayo hindi nakalaki lang ng utang kasi kinuha nyo yung pera sa PhilHealth at saka sa PDIC. At saka nagbenta rin kayo ng gold na sabi ni Atty. Claire ay natural lang daw yun sa batas ng Bangko Sentral. Well, pwede kong sabihin na desisyon ng Bangko Sentral yon kasi nga gustong depensahan ang peso laban sa dolyar. At ang gold na pagbenta ay siyang isa sa pamamaraan na mapatlakas mo ang currency ng Pilipinas. Pero kung tanungin mo, ako ang economic policy ko kapag ako presidente, hayaan mo ang pera ng Pilipinas na lumaro kung saan man siya. Mas importante sa atin ang gold bullions. Dapat nakareserba ang gold natin yan. Kahit na masunog pa lahat ng pera sa mundo, ang gold ay hindi masusunog. Ganun lamang po. So, Ramil Vergara, good evening, Atty. Toto. DDS po me at sana po susuportahan natin Duterte. Gracie po from Italy. Gracie. So, White Ouroboros, wag sanang ipasara ang NAIA gaya ng kay Ninoy na ni media walang makapasok for security reason kuno. So, sinara ata, no? Siyempre, ayaw din ni BBM na mabaril at mapatay si Digong. Sa kanya sisisi lahat yan. So, Birada 808, sino ba talaga ang ka-impeach? Pray hard, bayan. Pareho silang ka-impeach. Si BBM, saka si Sara. Lauren Sakino, it's a waste listening. Pampanga has a $1 billion project and he exposed it. Ganun ba? Sino bang $1 billion project? Sino nag-expose? Sino nag-expose the $1 billion project? Alam ko, may $1 billion project dyan si Dong Aurelio. At yung sasunod ko na expose yung kanyang riprap project niya na giniba ng Pampanga River. Ramil Vergara, DDS po tayo, attorney, need po naman namin ang galing ninyo. Gracie po, God bless. Lawrence Aquino, tempting offer, Dr. Causing. No more Tulfos and Marcos Romualdez. It's me, Pedro Pan, nakakaabot ng live pagbati mula sa bansang Germany. Avid fan here. Salamat po, it's me, Pedro Pan. Or Pedro Pan. Pag sa English, Peter Pan. Peter Piper, pick a pickle pepper. Peter Piper, pick a pickle pepper. Who's the pickle pepper? Peter Piper, pickle. Tongue twister yun. Alam ko pa. Lawrence Aquino, ICC sir,
ano na, tulay ng Isabela, may nakakasuhan ba? Wala, gabi. Isusulat ko sa listahan ko. Magbubuo po ako ng kaso sa tulay sa Isabela. Dahil sa hindi naman ako patakbuhin, senador, ang gagawin ko lang ngayon, gagawa ng kaso, kakasuhan ng lahat ng pwede makasuhan pag may ebidensya ko. Ganun lang advocacy ko sa ngayon. So, siyensya, hindi ka talaga pwede sa politika kasi ang mindset mo ay unpredictable. Predictable po ako, basta sa katotohanan po, siyensya. Doon lang ako pumapanig. Perp, good day po, Dr. Causing. Lawrence Aquino, kill her through impeachment. COA will resolve it. Pero, new syndicate na gaganap, ano tawag niya? For remake sa 2025. For remake. Ano pang ibig sabihin? And national sa 2028. Wenceslao Siwala Jr. Mayad nga aga, attorney, mga Duterte binubula mga Pinoy sa Hong Kong para pag doon siya arestuhin maliban sa sakop ng China, may mga hanggang suporta sa kanya. Virginia Parkinson, I think Digong Sara will get away with it. Lawrence Aquino, Congress job is to make laws, not to persecute. At saka not to distribute. Congress job is to make law, not to persecute and not to distribute. Ayuda. Ecclesiastes from España, just subscribe. Muchas gracias, Arnold, Señor Arnold Lalas. Buenas días, Aura. Tapos Lawrence Aquino, sinsya na Dr. Kasamak ka din sa low order of thinking. Mababa daw ang order of thinking ko. Okay lang yan, no problem. Ecclesiastics 33-1-8 from España is Manila Times, Romualdez Business. Manila Times, Romualdez. So kung ganon, hindi pala si Dante ang may-ari niya. So kung Romualdez, ay drama, hindi na ako maniwala sa Manila Times ngayon. Ano pala? Ano yan puro mga set-up ang ginagawa ni Romualdez. Kasi gusto niya mananalo sa pagka-presidente. Gipa Channel TV. Good morning po, Kabunyog. Kausing, magkakaiba pa pala ang mga pananaw ng mga magkabunyog. Dapat lang mawala ang mga tulpo. Yes, dapat lang mawala ang mga tulpo. Pag pananaw, magkaiba-iba po tayo pamanaw. Kahit na magkapatid tayo, maaaring magkaiba rin pananaw mo kaysa akin. Ganun lang po yun. Now, at least yung mga pananaw natin nakabase sa kung anong katotohanan. Tapos Lawrence Aquino, vote for candidate for federal parliamentary. Hindi puro hunting sa tao na sikat pero may kill group. Wag na kayo bumoto daw, sabi ni Lawrence Aquino sa mga pogi. Paano si pogi? Si Bong Revilla. Si Lito Lapid. Si Manny Pacquiao. Sino pa? Si Bato. Si Bongo. Si Erwin Tolpo, pogi. Si Ben Tolpo, pogi. Si pogi rin si Secretary Bin Harabalos. Daming pogi na kandidato Si Vic Rodriguez, pogi rin. Pero ang gusto ko sana, kung ako naman masusunod, nasa inyo lang naman yan. Please consider voting Heidi Mendoza. Totoong tao yan. At may katapatan dahil may pinakita siya na siya po ang nagbigay at tumistigo laban kay General Carlos Garcia na taga-Abra. Hindi naman itong Carlos Garcia ng taga-Bohol. Na nabilanggo si General Carlos Garcia dahil po sa kinulimbat niyang pera sa Armed Forces of the Philippines. At ang nag-prosecute diyan, nagbigay ng ebidensya at tumistigo ay si Heidi Mendoza. Kahit anong alok sa kanya na huwag tumistigo, hindi niya tinanggap. So siya ay naging commissioner sa panahon ni Noynoy Aquino. Natandaan ko sila pa nga ni Chairman Grace Tan mga magagaling na mga kwan. So that is one person na mayroong pruweba po. May pruweba na. At may kakayahan kasi CPA siya.
certified public accountant. At may kakayahan dahil nakapagserbisyo na siya, kabisado niya pagpatakbo ng budget. Paano pag-imbestiga sa budget, kabisado niya. So, we need Heidi Mendoza in the Senate. At saka, pinirekomenda ko rin si Franz Castro, saka si Arlene Brosas. Mga magaling sila ng mga interpellators sa House of Representatives at magaling sila mag-imbestiga at magaling din sila mag-suggest may panindigan sa kung anong karakter para isusulong kung anong pinakamagandang batas. Huwag gayahin si Rapi Tulfo, gumawa ng Magna Carta for seafarers. Pag tinawag mo kasi ang batas na Magna Carta, tinawag mo na Magna Carta para protektahan ang mga maliliit. Akalain mo, ginagawa pa niya, pangalan pa, Magna Carta for seafarers. Pero ang batas na ginawa ni Tulfo ay pabor pa sa mga may-ari ng barko. Hindi pabor sa mga seaman natin. So, Elma Erida, mayad nga aga. Tony Toto Kosing, mayad man nga aga. Kanimo. Lawrence Aquino, iwas po, Dr. Kausing. Bakit iwas po? Okay. Rodi Rabi, Pastor, good morning. Virginia Parkinson, Sir Toto, ano ba yung tanimbala? Ang tanimbala po ay ano na yan? Parang modus operandi na yan ng mga sa OTS, Office of Transport Service. Sila po, pag dumaan ka lumabas ka sa airport, dadaan ka sa sa scanner, sa x-ray. Tapos gugulat ka lang, bag mo may bala na. So, natataka, paano nagkaroon ng bala? Kasi ganito, sila doon ay katext na nila yung mga bagger o yung mga trabahante doon na mga eroplano na nagbababa ng mga bag galing sa eroplano. So, ang bag mo, sisingitan ng bala. Ang zipper, akala nyo, madali lang, itulak nyo sa zipper, bubuka naman ng konti, pasok ang bala, tapos balik. Ganun pong ginagawa. Tapos i-text nila doon sa mga nagbabantay doon sa x-ray. So, ibig sabihin, yung tatlong tinanggal sa OTS, may kasabot po yan na mga trabahante doon na naglilipat ng mga bagahe galing eroplano papunta sa conveyor. Conveyor yung umikot-ikot, papunta na yun sa carousel. Tapos, Gregorio Babaran, good morning po, Attorney Toto, Engineer Kausing. Rodi Rabi, Attorney Safe, Healthy, Stay Healthy. White Yoruburos, command script. Command script ang sinasabi niya sa pagbabaguhin mo command script. Pag sinabi ko, pag napasok ko lang yon, ang problema sa command script, mahaba na tayo, mag-isang oras na pala tayo, huwag natin magkwento dyan. Oscar Montano, watching from San Ramon, California. Dapat magbayad ang may kasalanan. Meron ako friend taga Davao, pero die hard talaga kahit siguro nakikita si Digong pumatay ito at Sara sa harap niya ayaw pa din maniwala. Sabi mo sa friend mo, hindi naman nawawala ang pagmamahal mo kay Sara at kay Digong kung papayag ka na mailagay siya sa paglilitis. Isamitin nila ang sarili nila. Tapos, siyempre, doon na lang malalaman sa ebidensya kung may kasalanan o wala. O, ganoon lang po kasimple yan. Dapat mag-ayuda pa tayo na kung ng mga factory. Ang gusto ko sana, alam mo kung ako naging senador, susundin sa agenda namin sa Bunyog, ay magpapatayo ng mga maraming industrial companies, manufacturing companies. Ngayon, ang tanong, paano magagawa yan? Iasa ba natin sa mga pribadong negosyante? Mag-invite ba tayo negosyante? Well, kung ako tanungin mo, we will invite mga negosyante sa labas, mamumuhunan. Pero pag walang pumasok, anong gagawin natin? I have to set aside. Halimbawa, ganito, patayo po ako ng kumpanya na gagawa po ng mga kotse. Total, pwede naman tayo bumili ng technology. Gagawa tayo ng electric vehicle natin dito. Kaya na natin gawin yan kasi maraming magagaling sa ating bumuo ng body. At ang makina, madali lang natin, kaya natin gawin yan. Maraming mga engineers, maniwala kayo sa Filipino engineers. Pag mabuo ang electric engine, pasok mo, lahat ng klaseng pwede gawin ng electric engine, pwedeng buuin sa atin.
So pag may capital na 1 billion, sapat na yan para maumpisahan ang isang agenda na magtatayo ng electric vehicle sa Pilipinas. Umpisahan lang ng gobyerno. Ang gobyerno ang mga kapital. Tapos ang gagawin ko, na kung ako'y senador, na batas, sana i-adapt ng mga kapwa ko senador at mga congressmen, kasi kailangan din ng pagpahig ng congressmen, ganito, na i-divide natin into shares, maliliit na shares, ang kapital. At pipilitin ko na ibenta sa mga mamayang Pilipino. Halimbawa, ikaw, meron kang nakabonus ka ng 20,000. O, bumili ka ng shares ng ating factory. Pangalan ay government factory yan, pero may shares, bumili ka dyan. Habang natatrabaho ka, may kikitain kang dividendo. Sa sunod mo na bonus, bumili ka naman ulit, nagdoble, nagtriple, hanggat sa panahon na pag-retire mo, may retirement pay ka na, meron ka pang tinatanggap na dividendo mula sa kumpanya natin. At kung bibili ka ng kotse, di doon ka na bibili, tulungan mo na rin ang kumpanya natin. Siyempre, kailanganin dyan ang gulong. Gumawa na rin tayo ng sarili nating paggagawa at paggawa ng gulong. Ganun lang ho kasimple. At siyempre, kailangan yung battery, maraming battery kasi electric engine. Gumawa na rin tayo ng maraming battery factory. At siyempre, kailangan din natin may solar panels. Gumawa rin tayo ng factory ng solar panels. Ganun po ang gagawin ko. Huling factory ng solar panels, maglaan ako 1 bilyong pondo. Isimulan ang kumpanya ng Pilipinas, government corporation, na gagawa ng factory ng solar panels. At sisweldohan natin na malaki ang mga may utak doon, mga trabahante, sweldohan natin na malaki. Magsimula tayo sa revolution na malaki ang sweldo. At tax-free. Pag binenta ang produkto na galing sa government corporation, huwag naman siguro tax-free kasi matatalo naman ang mga pribado ng kumpanya. Siyempre, mas maliit ang presyo nun. Para walang mamamatay na mga trabaho, walang mamamatay ng kumpanya, pantay-pantay lang ang presyo. Ganun pong akin naisip po. So, salamat po, Oscar Montano, sa pag-share mo. ATC Junior, God bless you and your family. Dr. Toto Kausing, greetings from Sacramento, California. Salamat po. Si Pastor Rodi Rabi, hanapin ang tao, bayan, si Duterte, at pag nakita ng mga Pilipino, huwag naman gulpihin, Pastor. Ano na lang, ano na lang, tawag na, ililitisin na lang natin. At saka parusahan ng kulong na walang kulong na habang buhay. So, Ecclesiastes from Espanya, si Attorney Glenn Chong, nag-expose sa magic machine na yan. But up to now, hindi kinasuhan si Attorney Glenn. Okay, tama po kayo. Rodi Rabi, gulpihin, tubuhin. Siyensya, si Lee Kuan Yew ang nagpasimula ng elimination of criminals in Singapore by giving incentives sa mga pulis. Lee Kuan Yew eliminated. Basahin ko nga yung abang buhay ng mga ni Lee Kuan Yew doon. So, tapos, sa from Espanya, si vlogger yung Clear PCO. Huwag niyo man kaibigan ko rin si Atty. Claire Castro. Soothing and meditation, Duterte lang sa kalam. Muro-muro lang yung pag-aresto. Kuno kay Digong. Fake news. Alan Radon. Magandang umaga, Atty. Edil Toto. Amante Gawir, huwag niyo akong idolize kasi kuminsan may pagkakamali din ako. Amante Gawiran, hi, 6.1 trillion lang ang utang. Hindi po 6.1, 16.3 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Stasi Flor, good AM Sir Toto. Lalaine Torrenuevo, Camilo Antigua, Dr. Toto, do you really believe Bantag is the mastermind? Yes, may mga ebidensya po ako, Camilo. Siya po, wala nang ibang interes kay Kapersi. Siya talaga. May mga ebidensya pa ko kang hawak kasi. Imordibal, good morning po, Engineer. Kit Samonte, na-file mo na ba si OC mo para sa TODA? Ito naman si Kit Samonte. Iniinsulto mo pa ako. Huwag naman. Kung kaibigan mo ako, huwag ka naman magsalita ng mga ganon. O galiin na natin na huwag mang-insulto sa kapwa natin. Ako, ganon na rin ang anuhin ko, magiging tak ko. Medyo palsar boses, pero choose the words
na hindi maasim. Words na desente. Yan, pag-aralan ko yan. Stasi Flor, sir, bakit di pa tawagin ang Congress at Senate? Gastos lang yan, mga yan. Ay, kailangan din natin sila. Huwag na buwagin. Di, kailangan din natin sila. Sila mag-object sa mga presidente ng mga abusado. Helen Baguio, vote wisely. Hopscotch, 5-5-5-5. Matutuloy po ba ang file mo na disbarment laban? Yes, itutuloy ko po. Rogelio Tapado, ingat lang lagi, Toto. Oscar Montano, tanim bala, sana wala na yan, kunin na lang pag walang baril. Ima Irida, always watching here in Toronto, Canada. Oy, ang galing nga, bilib ako sa Canada. You fought 2-2 against Trump, ha? Matindi talaga si Trump. Gusto pang gibain ekonomiya ng Canada, eh. Noel Dacana, Sir, aristuhin ba talaga si Ipardi? Ay, hindi natin masasabi. I can never tell. I do not know the events, the incidents, the details. Sa atin lang, nagbabase tayo sa Manila Times. Yung pala medyo nagsabi si Romualdez pala may-ari ng Manila Times. Hindi na ako maniniwala sa Manila Times. So, Camilo Antigua, Davao Mafia, I believe, is the author of Tanim Bala. Ay, hindi naman po. Hindi si Duterte. Kasi nang pumasok si Duterte, natigil ang pinahuli niya lahat ng tatanim bala. Alolalya, kasi sa panahon ni Noynoy Aquino, nangyari yung tanimbala. Alolalya, good morning po na Dr. Toto. Rogelio Tapado, ang tawag niyan Toto, parang 401k gaya dito sa USA. Okay. So, Andronico Roda, mayroon na tayo dating automotive manufacturing, PAMCOR, Mitsubishi po. Mitsubishi, pag-ari ng Japan, yung sarili natin. Kagaya na pabalikin ko yung National Steel Corporation. Biro mo, 20,000 ang empleyado ng National Steel noong araw sa Iligan City, sa Mindanao. Bigla lang nasara. Nako. Rodney Joaquino, ay maayong aga. Rodney, classmate. Ecclesiastes from Espanya, ang hirap ng Pilipinas, mga investors umayaw dahil NPA humingi ng revolutionary tax. If not, sunugin mga equipment. Doon sila magnegosyo, huwag doon sa huwag doon sa lugar na maraming NPA. Camilla Antigua, what is the update on Dr. Iggy Agbayani? Ay, oo nga pala. Isulat ko nga to. Kailangan makontak ko yung mga kapatid ni Dr. Agbayani. Okay. Kit sa Monte. So, sa comedy bar ka na lang. Kingkoy ka talaga. Hindi naman. Bakit pa ako pupunta doon? Nilalaan ko lang ang sarili ko sa mga gustong pumatay sa akin. Abangan lang ako roon. Imbis na maging comedy bar, baka maging tragedy bar yun. DJ, sabihin mo na lang nating makonvict nga si PPRD. Tapos, tapos meron na tayo dati, yung Saraw. Saraw nga, dapat tapos Francisco Motors. Francisco Monton, maayong buntag, engineer, Alolalya, bro, hindi na pwede sa presidente si Digong, tapos na, isang beses lang. Oscar Montano, mangampanya ako pag tumakbo ko presidente. Tatakbo talaga ako presidente, tandaan nyo yan. Attorney Toto, dapat ata sampulan mo din ang disqualification case si Dan Fernandez. Nga pala, si Dan Fernandez, tirahin din natin. Efren Galapate. Pero ang base ko sa kanya ay tinatag na dynasty. Pero ang problema lang po, may problema ako kung bakit hindi ko makasampa ng kaso mga disqualification. Alam niyo ba ang dahilan? Ang mahal po ng filing fee sa Comelec, tag 10,500 bawat tao. Kaya hindi ako. Pero maliban lang kung kayo magpa-finance, di gagawin ko. Kung may mapipinance na pambayad sa filing fee, ako na bahala sa mga papel. Ganun po. At sa mga ebidensya, kukunin ko. Ganun lang po. Maraming salamat po sa lahat. Kay Mating, Matt, classmate, Matt. Roommate ko for 3 years sa MSU Marawi. Si Engineer Mating Desemban. Good morning. Ramadan na. Happy Ramadan, ha? Okay. Out na muna tayo. At good morning na lang. Good morning, Digong. Good morning, Sarah. Come here. Come home. Tapos sabi niya, kakanta ngayon si Digong.
Sabi ni Sarah o ni Digong, "Love, I'm coming home to take my picture off the wall. I'm coming home. I've got enough of being alone." Dapat umuwi na kayo. Sa raw po, surplus engine gamit. Hindi, hanggang sa Francisco, ano na sila, dapat ng Saraw, tutulungan ko kung ako may pera, tutulungan ko, bubuhayin ko yung Saraw. Tapos, ang electric engine na gagawin, electric engine. At saka, pwede rin magpagawa ng bagong makina na, magkaroon ng factory na makina. ATC Junior, my brother-in-law was one of the engineers when ISMI, Iligan Steel, Integrated Steel Mills, was still in operation. Okay, taga-Iligan pala yung kapatid mo. Toyota ang makina ng Saraw. Hindi, sa ngayon, magkaroon natin sariling makina. Kaya-kaya natin yan. Dami natin mekaniko, mga engineer, makapag-design lang tayo, combustion engine lang yan. Wala namang masama kung kopyahin natin ang Toyota. Gano'n lang kasimple. Wala namang masama. Bago-baguhin lang ng konti. Di ba? Hanggang dyan na muna at magandang umaga po sa lahat at magtatrabaho muna ako. Gusto ko maghanap buhay. Kasi dito wala naman din kinikita. Konti-konti lang kinikita sa vlogging. Magandang umaga po sa lahat. Maliban na lang kung bibigyan nyo ako ng aking bibigyan nyo ako sa, meron na ba ako? Sa aking mga GCash. Ano ba yun? Asan ba yun? Saan ba yun? Okay. Ay. Yan. Yan. Sana tulungan nyo ako na pangbayad ko sa filing fee tag 10,000 kada tao ha. Ang bayad 10,500. Yan po. Para marami ako makasuhan. Ang dami-dami ko sana kasuhan. Mahigit 100 ang kakasuhan na dapat ng disqualification. Nasa inyo yan. Kada tulong ninyo, kung sinong unang darating, yun, kakasuhan din. Dapat. Mahal nga po. Sana po libre lang sana. Mark, watching from Kidapawan, and mabuhay po kayo. Attorney, doc, and engineer. Classmate ko, crewmate ko kasi ito sa sa room 22. Sa Super New Boys Dormitory, Mindanao State University, Marawi. Engineer Mating Disimban. Okay. Si Andronico Ruda, Isuzu Engine, Saraw, ganun din. Francisco Motors, nagsara ang Saraw na ng dagdatingan ng surplus at maraming gumagawa ng jeep. Di ba? Okay lang yan. Let us be creative. Okay? Pautangin ng gobyerno kung sino ang gustong magtayo ng kumpanya. Yan ang gusto ko na batas. Ay, maganda.